Dito sa napakalawak na lugar na ito at napakahabang ilog, makikita ang napakalaking kuweba na aabot ng 841 hectares na pinapaniwalaan naging hideout ng mga Hapon noong World War II. Pansin po natin yung mga pera na nandito sa loob na mga coins. Ang dami. Ayan. So yung bangkay ng mga Amerikano ng sundalo, kinuha ng mga pulahan at inilibing nila rito. Subali dito naging libingan ng mga bangkay ng mga Amerikano para hindi malaman ng mga kasamahan nila. Yes. Dito, yung mga pumupunta noong mga panahon ng World War I pa, ay talagang nag-iwan sila ng mga alaala sa pamamagitan ng pagborda ng kanilang mga pangalan dito. Anong nangyayari, sir? Pinupunan nila, sir, yung bakit may vandalism, ganyan, bakit may sulat. Oo. Sabi naman namin, ma'am, sir, hindi po namin talaga alam, may spec kasi yan. Lumaki kami rito, nandyan na po yan. Kayo lang po ang pinunta ko rito, sir. Bawal po to rito. Binase po natin ito sa history noong 1901 Filipino-American War. So kung makita natin yan yung tinatawag na Panhulugan Cliff. Ang mga pulahan or mga Pilipino guerrilla, doon sila nag-abang sa taas. Pag dumadaan dito yung mga Amerikano sa ilog, pag tapat nila dyan, hinuhulugan sila ng bato, kahoy, spurs. Good morning mga kawaray! Welcome back na naman sa aking panibagong vlog. So this is Melber Fibra TV at panibagong lugar na naman ang i-explore natin ngayong araw. So nung mga nakaraang araw nga pala ay in-explore natin yung Suluan. Ayan. At inakyat po natin yung bundok sa Suluan kung saan makikita yung barracks ng mga Hapon noong World War II. So ngayong araw nga pala ay panibagong makasaysayang lugar na naman ang i-explore natin. I-explore po natin yung 841 hectares kung saan naging hideout ng mga Hapon noong World War II. Ayan, bago tayo magpatuloy ay ipapakita ko muna sa inyo ang San Juanico Bridge kung saan ito yung nag-uugnay sa pagitan ng Samar at Leyte. Itong bridge nga pala ay may haba na 2,164 meters o 7,100 feet. Ito po ay nagsimula i-construct sa panahon ni Ferdinand Marcos taong 1969 at natapos ito taong 1973. Nakasaysay dito yung inilagay ni President Ferdinand Marcos. Sabi dito, "This shall symbolize the unity and love that binds the North and South into the Filipino nation." So sana yung mga nanalo sa eleksyon, alam kong karapat-dapat kayo sa posisyon na yan. At sana ay matulungan nyo yung mga lugar ninyo para mapaunlad pa itong Pilipinas. Ayan. Nandito na tayo sa Basay proper. Ayan. So ngayon ay hahanapin na lang natin yung kanto kung saan tayo liliko papunta sa Sohoton Cave. Good
Good morning, sir. Good morning, hello. Ayan, good morning. So, anong pangalan niyo po, sir? Ako po si Ruel, ang inyong magiging tour guide dito sa Sohoton, Cave, Basi, Samar. Ayan, so hi ka po sa camera, sir. Hi po. So, ngayon ay magbabayad po muna tayo ng entrance fee para po malaman ng mga kababayan natin na gustong bumisita dito kung magkano nga ba yung babayaran nila. Ayan. So, good morning po, ma'am. Good morning. So, anong pangalan mo po, ma'am? Dubi po. Ayan, si Dubi. Ma'am Dobby. Siya po yung nandito sa reception kung saan dito tayo maglalagbook at magbabayad ng entrance. Meron silang 1 packs. Yung 1 packs nila is 1,675. So, kung 2 packs naman ay 1,865. So, para makita nyo, ayan, papakita ko na lang po sa inyo. Ayan. Meron nga pala ditong inoffer si Sir Ruel na Tarragon tea para sa mga visitors. Ano po ito, sir? Libre po ba ito sa mga bisita? So, libre po yan. So, ang ano po niyan, mga benefits is antioxidant siya, low sugar, low blood. So, marami pong benefits na pwedeng makuha sa Tarragon tea. So, dala po ito ni Ma'am Gina Lopez sa amin nung kami tinulungan niya. Ang ABCBN Lingkod Kapamilya Foundation. Wow. Ito-try po nating tikman itong Tarragon tea. Ala, grabe, ang sarap. I-orin tayo ni Sir Ruel para sa mga bawal at mga pwede doon sa kuweba na pupuntahan natin. So, about po sa ating activity, una, sasakay tayo sa pambot. Ang ating travel time is 15 to 20 minutes papunta dyan. Then, pagdating natin dyan, aakyat tayo sa cottage, then uupo tayo ng mga 5 minutes at makikinig tayo ng waray-waray song. So, mayroon doon nagigitar na ang kinakanta nila mga waray. Okay. So, pinaka-welcome song namin. So, after ng 5 minutes, papasok na tayo sa cave. Ayan yung cave natin. So, yung cave natin is friendly siya. Pwede sa siya lahat, bata, matanda, pwedeng pumasok sa loob ng cave. So, para sa ating safety, pagdating natin dyan, susuot tayo dyan ng helmet. Para naman sa safety natin, susuot tayo ng life jacket dahil dadaan tayo sa Golden River. So, tinawag yan na Golden River dahil because of Golden Bell na itinapon ng mga Moros sa ilog noong 16th century. Wow, grabe. Interesting. Yes po, So, marami pala tayong may experience dito sa lugar na ito. Dito sa baba, makikita natin yung ilang mga bangka na pwede nating masakyan papunta sa kuweba. Since 3 oras tayong maglilibot, ayan, ay susulitin natin ito. So, pwede na kayo dito magdala ng pagkain kapag papunta na tayo sa kuweba. Dahil walang mga tindahan doon. Bago makarating sa kuweba, ay dadaan muna tayo sa napakahabang ilog na ito na tinatawag nilang the Golden River. Tinawag yan na Golden River dahil because of Golden Bell na itinapon ng mga Moros sa ilog noong 16th century. Pagkatapos lamang ng mahigit 15 minutes na travel ay narating natin itong kabilang lugar. Anong tawag dito, sir? So ngayon po nandito tayo sa Panhulugan Cave within Sohoton area. Kasi binase po natin ito sa history noong 1901 Filipino-American War. So kung makita natin yan yung tinatawag na Panhulugan Cliff. Ang mga pulahan o mga Pilipino guerrilla, doon sila nag-abang sa taas. Pag dumadaan dito yung mga Amerikano sa ilog, pag tapat nila dyan, hinuhulugan sila ng bato, kahoy, spurs. Kaya tinawag itong Panhulugan Cave. So dito pala ina-ambush yung mga Amerikano dati Before, ng mga pulahan. ng mga pulahan. Pag-akyat natin dito, ay may sasalubong sa atin na waray-waray songs. Since ito naman yung dialect natin dito sa Samar, ayan, kaya ito yung ating mapapakinggan. Samar og biliti, sikat na gudan aminudo. Kay giling bermi, Kaya
siya guday nilalado. Ang mga problema nawawara panunduman, batanon man pati kalagsan, marisula pagkinitaan. Sayawin na ininga sunata, bisan waray ni mo igaralan. Ipakita ang atong talipay, importante nagre-resyo kita. Ito na yung Panhulugan Cave. So ang Panhulugan Cave, na-discover siya noong 1968 by Father Carl Hotterer ng Vienna, Austria. Hindi Pilipino yung nakadiscover nito. Ang cave is in-explore niya almost 1 month. So kung anumang mga gamit ng mga sinaunang Pilipino nandun sa loob, inilabas niya. So yung bangkay ng mga Amerikano ng sundalo, para hindi malaman ng mga kasamahan, kinuha ng mga pulahan at inilibing nila rito. Subali dito naging libingan ng mga bangkay ng mga Amerikano para hindi malaman ng mga kasamahan nila. Yes. So si Father Carl Hotterer, hinuka niya yung mga buto dito at dinala niya sa Diwo, sa Divine World University Museum. So nandun yung mga buto ngayon. Oo. Bago tayo pumasok sa pinaka main chamber na pupuntahan natin, ay pinakita muna sa atin ni Sir Ruel ang mga kakaibang mga bagay na makikita natin sa loob ng kuwebang ito. Makikita po natin na magkaiba yung kulay dito at saka dito. Brown calcite ang tawag dito at dito white calcite. So ito na yung sinasabi ni Sir na kung bakit ito tinawag na suhuton, dahil ngayon ay sa waray-waray susuhot tayo. Kumbaga sa Tagalog ay lulusot tayo papunta sa kabila, o sa English ay we will pass through. Ayan, tatawid po tayo. Okay, sir? So what's your step? What's your... Ayan. Oh, ingat ka. Ayan, pag wala ka din, may boom. So, ganito yung ka-importanting meron helmet. So yan lang yung tinatawag na waterfalls. Wow. Frozen waterfalls. Dito naman ay may frozen waterfalls. Kaya tinawag na frozen waterfalls dahil parang waterfalls yung white calcite. Yes, Okay, so dito naman, ito yung tinatawag na drapery rock formation. So para siyang kortina. So ito, tinatats namin siya para marinig nyo yung tunog. Dahil meron siyang kakaibang tunog na pag pinipli siya, mayroon siyang kakaibang tunog. Tulad nito. So, ibig sabihin parang nagpo-produce siya ng music. Yes. Parang sa piano. Yeah, it's natural musical organ. Yun. Wow. Rinig nyo yun? Pwede ba? Kakaiba nga talaga yung gawa ng kalikasan. Pwedeng maging music. So, itong kakaibang rock formation na ito ay kumikinang. So, ito na yung tinatawag na gypsum crystal. Dahil sa mga kumikinang na parang kristal. Ayan. Okay. So, dito sa loob ay meron silang tinatawag na katedral dahil sa lawak nitong kuweba na makikita po natin dito. Tingnan nyo naman yung mga rock formation dito. Ayan. So, dahil nga sa maalamat itong kuweba na ito, maraming mga deboto na naniniwala na kapag humiling sila dito sa areang ito ay matutupad. Yung mga pumupunta ditong mga kababayan natin na pumupunta dito ay naglalaglag sila ng mga pera at humihiling sila sa wishing hall na ito. Kaya naman pansin po natin yung mga pera na nandito sa loob na mga coins. Ang dami. Ayan, tingnan mo, pakita natin ulit. Ayan. At ang pinakahuling ipinakita sa akin ni Sir Ruel na mga rock formation ay medyo ikinagulat ko. Hindi ko alam kung ano ang nasa isip nyo. Kayo na lang po ang mag-imagine kung ano ang nakikita nyo sa hugis na yan.
tinatawag ito ditong lugar na Papa and Mama's Room dahil sa formation na yan na makikita po natin. Kayo na mag-imagine, maduming utak mo. Nandito naman yung kay Mama. Sa taas. Yan. Formation ng dibdib ng babae. Ayan. So eto na yung pinaka exciting moment na inaabangan ko sa pagpasok dito sa kuweba. Dahil may experience natin yung total sounds of silence. In 1, 2, 3, boom! OMG. Guys, wala tayong makita ni isa. Hindi natin alam kung nasaan yung mga kasama natin. No. Pakinggan nyo yung mga maririnig natin dito sa kuweba. Kaiba yung mga maririnig mo dito sa loob. Merong mga huni na maririnig natin. At pagkatapos nating ma-explore yung Panhulugan Cave, ay pinuntahan naman natin ang sinasabi nilang pangalawang kuweba na naging hideout ng mga Hapon noong World War II. At sa pamamagitan ng pagsakay natin ng kayak ay dadalhin tayo doon ni Kuya Sunny. So, kinakailangang hilain ni Sir dahil sobrang lakas na ng agos ng ilog. So, nandito na tayo sa pinakadulo nitong kuweba. Ito yung tinatawag nilang natural bridgestone. Dahil sa taas nitong kuweba na makikita natin na animoy tulay na mayroong ilog dito sa ilalim. So, dito sa areang ito ay ito yung pinagtaguan ng mga Hapon noong World War II. Merong mga petsa kung kailan sila nagbandal. 1966. Para po sa mga di nakakalam, hindi lang po ito ngayon inukit yung mga vandalism na nandito. Panahon pa ito, taong 1966 pa po. Makikita po natin na may nakasulat na Artimco. Hindi pintura yung ginamit dito. Napakatindi po, Sir. Di po namin kaya burahin. Hindi kayang burahin. Tingnan nyo. Ano na po yan? Binura na po ng mga pulis yan, Sir. Hindi po Pero hindi mabura. Ayan o, yung mga nagpakasulat dito. Ayan, attorney. May attorney pa na nakaburda dito. Attorney P. Talbo. So itong mga pangalan na ito ay matagal na itong nakaukit dito. Tingnan nyo, napakatibay. Oh, hindi basta-basta bumura. Marami nang nag-attempt na burahin itong mga nagpakaukit pero hindi daw mabura. So ilan lang ito sa mga pangalan na nababasa natin dito sa ilalim ng bridgestone. So, ibig sabihin talaga, itong lugar ay makasaysayan. Simula pa ng taong 1901. Dito, yung mga pumupunta noong mga panahon ng World War I pa, ay talagang nag-iwan sila ng mga alaala sa pamamagitan ng pagburda ng kanilang mga pangalan dito. Bihira lang itong mapuntahan ng mga tao kasi hindi naman ito masyadong accessible, lalo na kapag malakas yung agos ng tubig, talagang mahirap makapunta rito. Dito siguro, Sir. Pinagtaguan din siguro nila to. Ayan o. Ayan, ano po. Grabe. On natin yung ilaw. Kayo lang po ang pinunta ko rito, Sir. Bawal po to rito. Bawal po itong puntahan. Sige lang, okay lang. Pero Huwag lang kayo masyado pumunta ron. tingnan natin. So, itong kuweba sa ilalim ng bridgestone, tingnan mo. Napakalawak po dito sa ilalim. At napakatibay ng mga rock formation na nandito sa ilalim. Hindi kagaya ng mga nakita natin na mga white limestone,
mga ganito. Pero makikita nyo, oh, Ako sir, napakatibay. napakatibay. At napakalawak dito. Makikita po natin na itong area ay napagtaguan na rin ng panahon ng World War I. At nagamit pa ito noong 1943, noong panahon ng World War II. Kaya mayroong mga nagpakaukit na pangalan dito. 1943 hanggang 1960. Apo. Ayan o. Grabe. Dugtong-dugtong na sir, tugma-tugma. World War II na ito. Nagamit na ito nung World War II. So, lahat ng mga pumupunta rito, anong nangyayari, sir? Pinupunan nila sir, yung bakit may vandalism, ganyan, bakit may sulat. Oo. Sabi naman namin, ma'am, sir, hindi po namin talaga alam, ma-spec kasi yan. Lumaki kami rito, nandyan na po yan. Klase talagang, ang nagsulat po niyan, mga sinauna pa siguro ng mga tao na nakapunta rito. So, bakit hindi nyo binubura, sir, yung mga nagpakabandal dito? Hindi po namin kaya talaga, pero may nabubura naman, pero napakahirap sir. Napakahirap. Opo, kahit gumamit na pa po kami ng chemical, na kahit na ano, napakahirap talaga. So, ano kaya ang klase ang ginamit dito? Ano, hindi siya pintura na parang normal na dumidikit lang dyan. So, yan yung mga nakakapagtaka rito dahil hindi natin alam kung ano nga ba ang purpose kung bakit mayroong mga vandalism dito ng mga taong sinauna pa. Isa sa mga patunay ang makikita nating mga hambayan na nandoon na ginawa pa nila. Ayan, na hindi na natin mapasok ngayon dahil sa napakataas at hindi sakop ng kanilang tour. Ayan, kaya hanggang dito lang tayo. Siguro sa susunod ay magpapaalam tayo para pasukin yung nasa loob. Marami pa ang mga lugar na hindi natin napupuntahan at marami pa ang mga bagay na hindi natin natutuklasan. Kaya sa ating paglilibot sa buong Pilipinas at tuklasin natin ang mga mahalagang kasaysayan at ang mga lugar na hindi pa kayang puntahan at hindi nakikita sa social media. Ito ko lang po muna tatapusin itong video at gusto ko pong magsalamat kay Sir Sunny. na naging tour guide natin sa pagkayak kahit na medyo mahirap yung ginawa niya kasi paahon. Pero salute ako kay Sir, kinaya niya kaming dalawa. At huwag niyong kalimutang i-like at i-share itong video. At kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aking YouTube channel, huwag niyong kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod na aking biyahe. Salamat, Sir.